Yan mga kaisda, bagong araw na naman at talangayin naman tayo. Date nito ay May 4, 2024. Okay. Alright, diretso duck dive na agad tayo. May naspatan kami ditong grouper. So, tinry ko in-hunt. And then, naspatan ulit. Pero, inikot-ikutan lang na. Inikot-ikutan ko yung rock. Tinry ko siya huntingin sa ilalim. If kaya kong makuha. Kasi, masarap-sarap ang grouper. Marami tayong sanding technique na introduce natin sa mga previous vlog. Then, ayaw niya mag-show up. So, mga nakailang attempt ako dyan. And then, up until na bumibap in life ako. Hindi ko ma-hunting dito yung grouper. Usually, maliligsing mga isda talaga yan. So, yan. Miscan ko. And, hindi ko pa rin siya nahanap. So, nag-swim away na lang ako dahil suko na ako. Dire-diretso lang tayo lumangoy hanggang inabot na natin ang East Blue. Biyaheng East Blue ba ito, no? Ayan. Diretso duck dive tayo dyan. So, hunting tayo sa East Blue. Hanapin natin ang One Piece. O mga naka One Piece. Ayan. Hunting tayo dyan. So, diretso baba na. Oops. Hanap ang shot. Good shot ba? Or hindi yata good shot. Sinat natin. May tumawag pa kung nagbo-voice over tayo. Yan, nagkakaroon tayo ng challenge sa pag-equalize. So ito yung araw na hirap ako mag-equalize. Or ito talaga yung parang depth na challenge para sa akin. So, give up ko to kasi may pain sa tenga. Kaya hindi na tinuloy yung dive na yun. Nagkaturuan sa gilid. Then may naspatan. So, dahil ko ng ginakdive yan. Nakita natin ay si Gong Pagong. Nalangoy-langoy si Gong Pagong. Oh. So para siyang old turtle. Patay siya naman. Nung nag-try ako mag-equalize, sinake off ko yung leg ko. And then, kinabahan siya. So, talsik siya sa malayo. Another duck dive tayo dito. So yan, maganda yung form ko. Medyo straight, hindi tayo ba na formation. Then kitang-kita nyo naman sa likod ng isa, yung turtle pagong. Nandun pa rin, lumalangin sa malayo. Nasa background. So ito yung araw na challenging talaga sa akin yung pag-equalize. Pero ito yung second time na tinatry kong i-beat yung depth ko para sa thousand viewers around the world. So, pinapractice natin para makakuha tayo ng bigger fish. So, slowly but surely. So, itong day na to, ina-attempt natin yung mga 8-9 meters. So, ganun yung tina-target natin. And then, pag na-break natin yun, so matutuloy na natin to 12, to 20, to 25. Then yun, limited na yung depth na kaya natin. Na-stuck na naman tayo sa bato. So, abandon gamit tayo. Ipili ka lang naman kung abandon gamit o abandon buhay. Rescue operation tayo mga kaisda. Sa gitpa na. Okay. Pero hindi tayo maka-equalize ng tama. Sinubukan ko magmagaling dito mga kaisda. So, kinuha ko kayo. Sinama ko guys sa aking duck dive sa recovery mission. At ito ang nangyari. Halos mamamatay na ako mga kaisda. Panic na sa ilalim.
So, sinagip na ako ng dive body ko. Pinigyan ako ng buya at pinahinga. So, nag-recovery breathing tayo dun for a few minutes sa taas. And then, tuloy na ulit tayo sa pag-hunt. And ayan, makikita nyo may problem pa rin yung pag-equalize ko. So, kaya kembot-kembot yung ulo ko dyan. Hirap na hirap ako. Yun kasi yung turo sa akin ng trainer ko, kembot-kembot ko raw. Para ma-relax yung mga muscle. And kapag try ka makapag-equalize sa mga palet-palet na lang yan. May huli tayo mga kaisda. Hindi naman tayo umahon ng zero yung laman ng pana natin. Si Nemo, huli natin si Nemo. Tayong daga hunter mga kaisda. Napakaliit ng mga natatarget natin. Napakalaki niya, napakalaki. Yan mga kaisda, patuloy lang pag-ensayo natin syempre ng ating pagdaduck dive para lumalim tayo ng na-achieve at mas marami tayong mahuling mga isda. Mas malalaking isda kapag mas malalim. Anting, bali-balentong, shake ng ulo kasi hindi nga makapag-equalize mga kaisda. Tutok. Tuloy lang yung paghahanap natin sa East Blue. At wala tayong nakitang worthy fish sa dive na yun. Yan mga kaisda, paborito ko mag-dive sa area niyan since medyo makorals and yung depth niya, so okay din siya pag-practicean. Kaya patuloy akong lumalangon dun sa part na yan. Nandiyan kasi rin yung challenge nga nung equalize na tayo ako, kaya pinupush ko ng pinupush. Yan, pinag-try natin pumaksuon yung mga nagtatago sa ilalim. Hindi nyo masyado makita dito sa mga shots na to, pero sa ating next episode, makikita nyo, POV-cam tayo. POV-cam yan mga idol. Okay. Close-up shot tayo sa makeshift bumbarel. Walang itsura. Last money. Para sa ating mga bagong followers, papakita natin yan. Paano ba kasatumbalin natin. So, nakaboost lang yung mga line. Ibabalik mo lang yung pana mo sa barrel mo. Since lumabo na yung mask ko, kailangan na i-defog ulit. So, hakon muna sa buya at i-defog. Balik sa tubig na ulit tayo mga kaisda. Natin ng kontrabando sa ilalim. Hindi masyado tanaw. Since malinaw na ulit yung mask natin, dito na mangyayari sa ilalim ng karagatan. Siyempre wala tayong mintis mga kaisda. Buti ang ating grouper. Ang napakaliksing isda. Okay, smile ka muna dyan sa camera, groupie. Wala nang kasi hindi na ulit yung mask natin mga kaisda. So, kapulo naman ang road pack.
Itong mga dive ko na to, pupunta na sa shallow. Kasi ready na ako magpalit ng aking GoPro. Lalagay ko na sa aking ulo para sa POV. Ayun yung part 2. Makikita nyo yung ating unang paggamit ng POVcam. Ito yung paghahunt ko ng grouper na hindi ko na masyadong mahanap. Since mga maliliksi sila and hindi sila sumuksok sa mga ilalim. Hindi na ako pabalik para magpalit ng gears, iwan yung boy, and magsusolo queue ako. So, tayo nyo yan mga kaisda.